Praise God. Kumusta po kayo? Amen. Praise God. So, ang title po ng share ko sa inyo ay What Must I Do to Serve God? Part 1. Kapag binasa po natin ang mga ginawa ng mga apostol, ang taas ng tingin natin sa kanila. Sila ang great men of God na kung nandito sila ngayon, ay hahabulin natin kung saan sila nagpipreach. Papakinggan natin ang kanilang mga messages sa YouTube. Bibilhin natin ang kanilang books. At kung makita natin sila, tsaka magse-selfie tayo. At baka isama pa natin ang picture nila sa ating profile pic. Napakataas po ng tingin natin sa mga apostol. Pero ang tunay, sila po'y mga ordinaryong tao lang. Pangkaraniwan. Hindi prominent sa lipunan. Ordinaryong tao na may ginawang extraordinary ang Diyos sa pamamagitan nila. Matapos pong pagalingin ni Peter and John ang isang lumpo na nandoon sa labas ng templo, lumpo simula pagkaanak, ay matapang ang loob na nag-preach sila tungkol kay Jesus sa mga tao at sa mga Sanhedrin. Sino bang Sanhedrin? Sila yung mga ruling Jewish council. Sila yung mga mayor, konsehal ng lugar na iyon. At doon nag-preach si John at si Peter. Ay ano pong problema doon? Ay hindi natin alam ang sitwasyon noon. Hindi ka pwedeng mag-share ng isang Diyos. Meron na silang kultura, meron na silang relihiyon. At ang sineshare niya yung mga influential ng lipunan. At alam ninyo, nagulat ang mga nakakita sa kanila. Basahin ko po sa inyo. Acts chapter 4 verse 13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Nakita nila, ito yung mga ordinaryong tao, hindi ito nag-aral. Pero humanga sila, ang tatapang mag-share, may karunungan. Alam nyo, pwedeng gamitin ng Diyos ang sino man, anumang background nila, upang magawa ang layunin ng Diyos. Hindi po kasi mahalaga kung anong katatayuan sa buhay. Hindi kailangan ang formal education. Anong kailangan? Heto po. Actually, ito po ay 5 kailangan, pero isa lamang ang ating pag-uusapan ngayon. Again, uulitin ko, Acts 4:13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Ito po ang kailangan. Be with Jesus. Napansin nila na si Peter at si John ay ordinaryong tao lang, mga hindi nag-aral, hindi nakagraduate sa pagiging rabbi. At dahil sila nagsasalita ng may boldness, lalong nakakuha ng pansin. Bakit? Hindi ito ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. Tulad ng marami sa kanila, walang karapatan. Ang may karapatan lamang maghayag ng salita ay ang mga rabbi, mga teacher. At iisa lang po ang napansin nilang pagkakaiba. Ay parang kapareho ko lang naman yun. Ba't ang lakas ng loob nung mag-share? Tsaka, anong pinagsasabi nito? Katindi. Iisa lamang po ang pwedeng panggalingan ng tapang nila
at karunungan. Ano yon? Sila'y nakasama ni Jesus. Wala pong nakapaglingkod ng matindi na hindi nakaranas makasama si Jesus. Pastor, iba naman po ang mga apostol. Ay talaga naman pong mismong nakasama nila si Jesus, literal naman po. Paano ko naman makakasama si Jesus? Nasa langit siya. Well, kahit po wala si Jesus physically, nandito siya. Ito yon. Letter A. Kung gusto mong makasama si God, ikaw ay magbasa, makinig, mag-meditate ng Word. Nandoon siya. John 1:1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Ang salita ng Diyos ang simula. Kasama nito ang Diyos, at ang salita ay Diyos. John 1:14, "The Word became flesh and made His dwelling among us." Yung salita'y nagkatawang tao at nanirahan kasama ng mga tao. Sino yon? Si Jesus. Kaya po, ang salita ng Diyos at si Jesus ay iisa. Ito po ang naranasan ng dalawang disipulo. Ang pangalan ng isa ay si Cleopas. Naranasan nila ito noong itinuro ni Jesus sa kanila ang salita ng Diyos. Habang sila po'y naglalakad papuntang Emmaus. Ito'y matapos mag-resurrect si Jesus. At noong nagsasalita si Jesus sa kanila, ay piniliwanag ni Jesus ang scripture, ang salita ng Diyos. And then nawala na si Jesus. Ito po, Lucas 24:32. They asked each other, "Were not our hearts burning within us as He spoke with us on the road and opened the scripture to us?" Sabi nung dalawa, di ba nag-aapoy ang puso natin nung siya'y nagsasalita? Nung binuksan niya ang kasulatan sa atin? Once ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos, ang paghayag nito, at lagi kang nakikinig, nagbabasa, ang puso mo nag-aapoy. Kasi nakakasama mo na si Jesus. Si Jesus at ang salita iisa. Kaya naman, anong gagawin mo? If you want to be with Jesus, listen to the word being preached, read the Bible, attend the church, at sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon, huwag ka nang a-absent. Sunod, ang pinag-uusapan natin dito ay how to be with Jesus. Letter B, kapag nakipag-fellowship ka sa kapwa Christian, mararamdaman natin ang pagsama niya. Matthew 18:20. For where 2 or 3 gather together in my name, there am I with them. Kapag 2 o 3 ay nagkatipon sa ngalan ng Panginoong Hesus, si Jesus ay nasa kalagitnaan nila. So, be with people who wants to be with Jesus. Nakakahawa po ang passion kapag ang kausap mo ay excited kay Jesus, passionate sa kanyang salita, mamaya pa, excited ka na rin sa Diyos. At nagkakaroon kayo ng fellowship. Kaya may fellowship kasi pareho kayong enjoy kay God. Walang fellowship na magaganap kung doon sa 2 nagkatipon o 3, merong doong hindi enjoy kay God. At kaya hindi enjoy kay God kasi merong iba na higit na nagpapasaya sa taong ito. Walang fellowship na mangyayari doon. Ang fellowship ay nangyayari kapag ang 2 o 3 ay nagkatipon sa ngalan nino? Sa ngalan ni Jesus.
Pag pareho kayong passionate kay Jesus, fellowship happens. Ang fellowship ay hindi dalawang Christians or more than two Christians na nagpipickleball. Walang fellowship na mangyayari doon. Walang fellowship na mangyayari sa dalawa o tatlong Christian na nagkakape. Ang fellowship ay nangyayari sa kahit dalawang Christian na nagsasama sa ngalan ni Jesus. Meaning, si Jesus ang center ng kanilang usapan, si Jesus ang center ng kanilang galawan. Where two Christians are together in the name of, ay paano kapag ang dalawang Christian ay nagsama sa pangalan ni Lee Min-ho? May picture tayo. Alam niya, ginugel ko, sabi ko, the good-looking Korean actors, ito ang lumabas. Alam mo, sabi ko, mas gwapo pa si Eko eh. Eko, where are you? Welcome. And then, hindi naman magpatalo. Nasaan ka? Lumabas ba si Eko? Oh, kita na ninyo, lamang si Eko. Hindi naman magpatalo si Yun Bin. Pero nung nakita ko, mas gwapo si Vincent. Camera. Pakita natin. Yeah, kita nyo. Wala. Iyan, mas gwapo si Vincent. Welcome home, Eko and Vincent, welcome home. Alam ko namang uuwi itong mga ito. Tingnan mo naman sabi sa akin. Ha? Si? Jewel? Jewel who? Nakita ko na yan. Noong umuwi si Clifford, di ba magkasabay sila? Kaya ibang oras ni Clifford, parang di ko siya mabiro. Jewel, where are you? Welcome home, Jewel. Kasi, kapag ang dalawang Kristiyano nagsama at ang pinag-uusapan si Lee Min-ho, walang fellowship na nangyayari doon. Because they are not together in Jesus. Hindi si Jesus ang nasa gitna nila. Ay halatang-halata ko naman noong lumabas ang picture Parang muntik niyong nalimutan kay Kristiyano. Alam ko namang uuwi si Eko at si Clifford, si Vincent. Kasi si Vincent nag-message sa akin. Ang sabi niya sa akin, walang may alam. At ang sabi niya sa akin, hindi niya sinasabi sa mga kaibigan niya. I-screenshot ko yon. Papakita ko sa'yo. Kaya, itinago ko talaga. Hindi ko sinabi. Naku naman, sa post, ang dami naman palang sumundo sa airport. Dami naman palang may alam. Ang hirap pa naman gusto kong ikwento. Gusto ko ikwento. Pinigilan ko sarili ko. Si Clifford, ay talaga namang yan Si Clifford, lagi na akong Clifford. Gusto kong maalis sa aking isipan si Clifford. Ito namang si Eko, alam kong darating yan. Kaya, ituloy ko muna ang aking, Galing kami sa Naga. Kahapon nag-celebrate ang J.A. Naga ng kanilang first year anniversary. Biyaya po ng Diyos. Nakakatuwa. Napaka-faithful ni Lord. Yung naman si Pastor Benchi, pumunta doon, walang kakilala. May church, may silya, may speaker, may sound system, may microphone, may gitara, may drums, walang tao. So siya lang nagbahay-bahay. May praise God After 1 year, ang sabi niya sa akin,
kung mabubuo po ang tao 100, pero ang average po umaattend mga 50 in 1 year. Okay, thank you Lord. Napaka-faithful ni God. On our way here from Naga yesterday, kasama ko si Jolie. Alam naman niyo si Jolie, napaka-soft-spoken at hindi masyadong makwento. Alam niyo si Jolie, ano? Ang sabi niya sa akin, noong hindi pa siya Christian, siya'y walang katiyakan sa salvation, sa pagpunta sa langit. Hindi niya sure kung pupunta siya sa langit. Kasi ang akala niya, ang pagpunta sa langit ay sa pagpapakabait. Siyempre, alam niyang hindi siya mabait. Di ba, SP? Okay. Kaya hindi sigurado si Jolie na pupunta siya sa langit. Kasi nakakagawa siya ng kaunting kasalanan. At pasalamat siya sa salitang narinig niya dahil naunawaan niyang hindi sa paggawa ng kabutihan ang paraan ng pagpunta sa langit, kundi ito'y regalo ng Diyos sa mga nanampalataya kay Jesus. Pinalaya daw siya noong salitang yon. Wala naman talagang makakaabot sa langit sa pagiging mabuti at mabait. Kasi lahat tayo sumuway sa utos. Ngayon, dahil totohanan tinanggap ni Jolie ang Panginoong Yesus, nasabi niya, ako'y nakakatiyak na ako'y ligtas, na ako'y pupunta sa langit. Bakit? Dahil sa biyaya, ako'y naligtas sa pananampalataya kay Jesus. At sabi ko, siya nga naman yung word na katiyakan, maraming mga taong wala noon. Kaya pag tinanong mo, pupunta ka ba sa langit? Siguro naman, wala naman akong inaagrabyadong tao sino namang may sabi sa iyong yun ang paraan ng pagpunta sa langit? Ibinigay lang ito sa atin, biyaya lang. All we have to do is truly accept Jesus as our Lord, ating Panginoon, ating Diyos. Kaya lahat na taong hindi tatanggapin si Jesus na Diyos, wala siyang daan patungo sa langit. At ating tagapagligtas. Kung yung mga tao hindi tatanggapin si Jesus na tagapagligtas, at kung tanggapin pa yung magsasama pa ng kung ilan pang tagapagligtas, hindi sila pupunta sa langit. Dahil si Jesus lang ang daan papunta sa langit. Yun pong katotohanan yon ang nagligtas sa atin. At tuwang-tuwa si Jolie kapag pinag-uusapan yon. What is my point? Hindi lamang po gusto kong ipaalala sa inyong salvation. This is my point. What happened while we were driving, or while he was driving, and I was sitting beside him, what happened was we have fellowship. Yun ang fellowship. Isipin ninyo kung ang pinag-usapan namin si Lee Min Ho. No fellowship. When 2 or 3 are gathered together in Jesus' name, there He is in the midst of them. Tapatan na. Sa nagdaang araw, sino ang nakausap mo? At ilang beses kayong nag-usap nang pinag-usapan niyo si Jesus? That, my friend, is fellowship. Be with people. Kanina sabi ko, be with people who wants to be with Jesus, just like you. And also, be with people who have been with Jesus. Pag kayo'y may nakitang tatay, mentor, kasama kaibigan, na mas nauna na sa iyo sa journey to be with Jesus, you are blessed. Kapag may nakasama ka, na kahit ibahin mo ang topic, ibabalik niya kay Jesus, you are blessed. Pero pag ang kasama mo, kung ano-anong pinag-uusapan ninyo, at hindi pumapasok si Jesus sa usapan, come on, walang fellowship doon. So, be with Jesus, be with people who have been with Jesus. Si Peter at si John ay magkasama. At hanga ang mga tao sa kanilang boldness, sa katapangan. At ang sabi lang nila, ang pagkakaiba lang nila, they have been with Jesus. Pareho sila. So maghanap ka ng mga tao who have been with Jesus and be with them.
It is such a privilege pag ang kasama mo ay tao who had been with Jesus longer than you. Are you there? Ang pinag-uusapan natin dito, paano maglingkod. Pero isa lamang ang sinasabi kong way according to sa verse. Be with Jesus. Letter C. You will be with Jesus kapag siya'y sinamba mo. Nandoon siya. Psalms 22 verse 3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. You always hear this. The Lord inhabits the praises of His people. Ano ba yung inhabits? Ang Panginoon ay tumitigil sa pagsamba ng kanyang mga anak. Kapag ang feeling mo, para bang layo ko kay Lord ngayon, para bang di ko siya nararamdaman, sumamba ka. Magpatugtog ka sa cellphone mo ng Christian song, sabayan mo. Sumamba ka. Ilan na po ang nag-testify na na-encounter nila si Jesus sa worship night na ginagawa natin. At ako'y natutuwa, maraming J1 churches ngayon ay nagsimula na rin ng worship night nila. Palakpakan po natin si Lord. At meron akong balita ngayon sa inyo. Meron ulit tayong worship night sa August 14. Kung ramdam mo parang ang apoy ko aandap-andap na. Pumunta ka sa worship night. Kung gusto mong suluhin si Jesus, umupo ka doon sa corner na kayo lang. At suluhin mo si Jesus. Be with Jesus. Are you there? Alam mo itong sinasabi kong ito, be with Jesus. Kaya ako ito sinasabi. Yun lang naman ang nakita ng pagkakaiba ng mga apostol sa pangkaraniwang tao. It will also make you different. We are all ordinary here. Pangkaraniwang tao tayo. Tignan mo yung katabi mo. Pangkaraniwan lang yan. Walang special dito sa atin. Wala ditong may leche plan. Pero ang pagkakaiba natin ay kung nakasama natin si Jesus. Yan ang magpapaiba sa atin. And people will notice it. Something is different with that person. Paano naman yan umaten sa JA1? Yun ang alam nila. Pero sa ating lingwahe, nakasama niya si Jesus. Are you there? Letter D. Kapag nanalangin ka sa Kanya, nandoon siya. Jeremiah 33 verse 3. Kaya yung nagsasabing, magaling pang mga apostol, kasi nandito sila nandito si Jesus, nandito pa rin si Jesus. At ang sinasabi kong ito ay mga paraan to be with Jesus. Lamang ka nga. Bakit? Noon, ang mga apostol ay makakasama lang si Jesus kung nasaan si Jesus. Ikaw, makakasama mo si Jesus kahit nasaan ka. Saan ka kagaling, Vincent? Kahit nasa Thailand si Vincent, pwede niyang makasama si Jesus. Kung siya'y mananalangin. Si Eko, galing ka sa Taiwan. Kahit nasa Taiwan si Eko, makakasama niya si Jesus. Kung meron siyang makaka-fellowship doon, na Kristiyanong dalaga. Anong ibig ko sabihin? Huwag kang mainggit sa mga apostol kasi noon makakasama lang nila si Jesus kung nandoon sila sa lugar na nandoon si Jesus. Ikaw, pwede mong makasama si Jesus nasaan ka man. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Hindi lang sasagutin ng Diyos ang prayers mo. Nariyan nga siya I-re-reveal pa niya ang wisdom niya sa'yo. Alam mo sabi ng Diyos, manalangin ng walang patid. Hirap na hirap ang mga Kristiyanong unawain yon.
Pray without ceasing. Siguro yan ni chain prayer. Ako magpe-pray sa alas 7 hanggang alas 8, ikaw alas 8 hanggang alas 9, ikaw alas 9 hanggang alas 10. Ay di, prayer without ceasing yon. Hindi. Sinabi sa iyo personally pray without ceasing. So ano po to? This is not formal prayer that you know. Ito yung ongoing spiritual dialogue habang ikaw ay nagbabiyahe, nagja-jogging, naglalaba, habang ginagawa mo yung everyday activities mo. Ito yung nakatahi ang prayer sa pang-araw-araw mong buhay. Ito yung pwedeng habang nagdadrive, pinupuri mo si Lord. Lord, thank you po sa sasakyang ito. Ito yung pwedeng habang nagja-jogging ka, nire-recognize mo si Lord. Lord, salamat, ako'y nakakapag-jogging. Ito'y galing sa iyong lakas na ito. Ito yung habang naglalaba ka, Lord, nililipap ko sa iyo yung aking yung kaibigan ko. Ito yung habang ikaw ay kumakain, ikaw ay nagpe-pray at nagpapasalamat sa pagkain. Ito yung kung ano mang ginagawa mo, itinatahi mo doon si Jesus dahil ikaw ay may continuous, dire-diretsyong dialogue with God. Yes, may ginagawa ako, pero kasama lagi si Lord kasi open ang aming communication. Ay, salamat naman Lord at ito ay natapos ko. Thank you Lord. At ako'y naglalakad, nakita ko yung van. Salamat Lord, binihayaan mo ko. At pagkatapos makikita ko ang mga batang naglalaro. Ay, glory to God. Lord, salamat sa pag-iingat sa mga batang ito. Yung bang dire-diretsyo, laging kasama si Lord. Do you understand me? That is prayer without ceasing. Prayer is communicating with God. And prayer without ceasing means lagi kang open sa communication. And then biglang ikaw merong i-reveal si Lord. Ang ganda nun na kukunin mo cellphone mo, ilalagay mo pero para wag mong malimutan kasi nangusap si Lord. Open ang communication nyo. That, my friend, is a prayer without ceasing. It's a dialogue. Hindi ikaw lang ang nagsasalita, ang Diyos nagsasalita sa iyo. You want to be with Jesus? Then, pray without ceasing. Ang puso laging connected kay God. Kaya yung taong yan na nagpe-pray without ceasing, alam niya pag nagkasala siya Bakit? Ramdam niya biglang yung fellowship niya kay Lord, biglang, naku Lord, sorry, forgive me. Bakit? Sanay siyang praying without ceasing. Sanay siyang always connected. Are you there? Letter E. Ano pinag-uusapan natin dito? And being with? Okay. Thank you, Chacha. Letter E. Pag ikaw ay nagwi-win soul, make disciple, nandoon siya. Basahin ko sa inyo Matthew 28:19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And verse 20, and teaching them to obey all that I have commanded you. Heto na. And surely I am with you always, even to the end of the age. I am with you always. Kailan daw yon? Kapag ikay nagwi-win soul, make disciple. Kapag sila inaakay mo, tinuturuan mo, kasama mo lagi si Lord. Anong napapansin ninyo? Sa mga sinabi ko nung una, na mga gagawin natin to be with Jesus. Anong napansin ninyo yon? Ano nga yung una? Ano yung letter A? Salamat siya, mag-meditate. Ikaw na lang kakausapin ko Ano yung letter B? Fellowship with other Christians. Maghahanap ako ng chat dito. Letter C, ano ay letter C? Worship. Ano yung letter D? Pray. Ano yung letter E? Anong napasin ninyo pag pinagsama-sama nyo yan? Life group. Life group. Kapag kayo nagla-life group, kasama ninyo si Lord. Kaya kayo matagal-tagal ng member ng life group.
enjoy na kayo diyan. Aba, ay baka napapanahon na para ikaw naman ngayon ang tumulong para ang iba ay maranasan ang being with Jesus. At ikaw na walang sinasalihang life group, ang gusto mo pagkatapos ay patikar ka na ng takbo. Baka naman panahon na to be with Jesus. Are you there? Alam nyo, wala naman talagang issue tungkol sa pagsama ni Jesus sa atin eh. Ito'y pangako niya, ito'y ginagawa niya. Kahit nga sa mga pagkakataong ikaw ay malungkot, doon pa nga napaka-close ni Jesus sa'yo. Psalms 34:18. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Doon nga sa mga time na ikaw ay brokenhearted, doon nga sa mga time na kayo lungkot na lungkot, doon napaka-close ni Jesus. Kaya walang issue tungkol sa paglapit at pagsama ni Jesus sa atin. Nasaan po ang issue? Ang issue ay sumasama ba tayo sa Kanya? Malimit ba tayong sumasamba sa Kanya? O mas malimit pa ang pagkanta ng kanta ni Bruno Mars? Say you want the moon, watch me learn to fly. Okay. Alam ninyo, kaya delikado ang mga kantang ito. Ginawa ko yung illustration long time ago eh. Nung ako'y nag-CR, yun ang kinakanta ng mga katabi ko. Yung aking ginawang illustration kanta. Hindi ako magtataka kung mamaya paglabas nyo ay may babanat ng for just the chance to win your heart. Ha! Shh. Ano ang kinanta mo kanina, Echo? Again and again. Hallelujah. Alam nyo, gusto mong bumaba na agad ng Panginoon, sisimula pa lang kayo. Gusto niyang inhabit ang praises nyo. Sino kaya ang bumababa kapag ang kinanta mo just for a chance? Alam mong bumababa? Emosyon. Bumababa ang lungkot. Ba't ako wala pa? Ibang espiritu ang dala noon. Pero pag worship ang iyong inawit, the Lord inhabit the praises of His people. Sa totoo lang, gusto ko na tayo. Malimit ba tayo makipag-fellowship sa Christians? Enjoy ba tayong kasama ang Christians? Alam mo kung hindi ka enjoy kasama ang Christians, it speaks a lot of volume about you. Ano ibig ko sabihin? Kung hindi ka enjoy, nakausap ay Christians, kasama ay Christians, at enjoy ka ng kasama ay Christians, I'm telling you, alam mo kung anong topics na pinag-uusapan doon. Alam mo kung saan sila passionate. Alam mo kung saan sila nagtatawanan. And I'm sure you know na hindi glorifying kay God. At kung hindi glorifying kay God ang pinag-uusapan, why is it na enjoy ka doon? Nakikinig ba tayo ng salita? Nakikinig ba tayo ng word lagi? Alam mo, kasama ko si Brother Oyet at si Sister Karing papunta sa Naga. Kasi si Pastor Benji ay anak nila. Sister Karing, nasaan ka ga? At si Brother Oyet, yun, yan. Yan pong si Sister Karing ay dadalawin yung kanyang apo. On our way to Bicol and back, aba, si Sister Karing nakikinig ng preaching. At pati kami ni Jolie napapa-amen. Kami, nakikinig na kami.
Sabi ko kay Sister Karing, nag-download ka ba? Sabi, hindi, may data ako. Sabi ko, magaling ka pa, ako'y ubos na eh. At least alam niya kung saan niya gagastusin ang pera niya. Doon sa makakapagbigay sa kanya ng daan para to be with Jesus. At kami nag-i-amen 3 doon. Pag may sinabi ako doon, sabihin mo sa katabi mo, sinasabi nga namin. At pagkatapos ng preaching, pero siyempre, maggagap naman, Christian songs naman. Ay sabi ko, itong si Sister Karing, ngayon ko lang nakilala. Ganito pala itong ginagawa nito to be with Jesus. Nung kami nagpunta doon sa Naga, ako'y natuwa kasi, siyempre nag-post si Pastor Benji sa online ng poster. Nilagay doon na ako ang guest. Ay may nakakita. Online followers pala from Sorsogon. Pero ibang church. At nagpaalam, pwede ho ba kaming umattend dyan? Gusto ho namin to be part of the anniversary. Online followers, ano ibig ko sabihin? Nakikinig sila ng salita. Taga Sorsogon. And if you are watching now, hello sa inyong pamilya na nagpunta sa Naga. What is my point? Kung yung hindi nga Joy Ewan nakikinig ng salita ng Diyos, ay tayo pa ka naman. Marami gustong sumama kay God on their own terms. Sila yung mga taong nagsasabi kay God ng, Lord, I want to be with you. Kung. Sila yung mga taong nagsasabi, Lord, uunahin kita. Pag. And fill in the blank ka na. Kung. Nakakontrata na. Pag. Nakabenta na. Kung. Mabayadan ng utang. Pag nakapag-abroad na. Kung nagka-boyfriend na. Pag nakapag-girlfriend na. Kung nakapag-asawa na. Pag gumaling na. Kung sumikat na. Pag nanalo na. Kung pag. Ay hindi. Pwede ka naman lumapit kay God na ikaw ang masusunod. Hindi ka naman pwedeng lalapit kay God na may kanya ka. It should be, Lord, I want to be with you. Period. Yung bukang bibig mo dapat Lord, I just want to be with you. I want you, I need you, I love you. I just want to be with you. Para ka. We have to come to that point. Kung sa raramdam mo, malayo ka pa, this is my word to you. You have to come to that point na sasabihin mo, you just want to be close to Him. At wala yang if, at wala yang kung. Are you there? Hindi ka sasama kay Lord para lang makuha ang tunay na ginugusto mo. Na hindi naman talaga si Lord. Ginagamit mo lang kasangkapan si Lord upang mapalapit o makuha ang tunay mong ginugusto. Alam mo ba ang tawag ng Bible doon? Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan hindi lang mga ribulto. Ang Diyos-Diyosan ay anumang mas gusto mo kaysa kay God. At alam mo, ramdam naman ni Lord kapag lumalapit ka kasi may gusto kang iba. Hindi naman talagang gusto yung makilala, mapalapit sa Kanya. Yung gusto mo yung may makuha ka. Ramdam yun ni Lord. At alam mo, nararamdaman ni Lord, rejection. Salamat na lamang si Lord is secure. Secure by Himself. He doesn't need us to be secured, Pero alam mo yung rejection na pinaparamdam lagi natin kay Lord sa pamamagitan ng ating mga kung at mga pag. Lord, sige, uunahin kita kung. Sige, Lord, lalapit ako pag. Dahil ang gusto talaga natin ay yung kung at yung pag. How can we be with Jesus kung hindi naman si Jesus ang gusto natin? Oh, I pray, dumating tayo sa puntos, Lord, you're all that I want. Period. Are you there? Alam nyo,
Gusto mo ba talaga ng buhay na pa-close kay God? Letter F. Ito'y sa pamamagitan ng pagsunod. 1 Samuel 15:22. Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Obedience has to do with trust. Kung gaano mo pinagtitiwalaan ng Diyos, ganon din ang level ng pagsunod mo. Dahil si Jolie laging nagdadrive sa akin, wala talagang pupuntahan kundi ito dinidisciple ko eh. Yung ganamang habang iyon ng aming biyahe, pag di ko ito dinisciple, ako i-disciple niyan eh. Dahil kung sino lagi imik ng imik, hindi yun ang nang-influence siya. Ay alam nyo, ito naman disciple ko, hindi naman ito na-offend. Nunahan ko na eh. Yan wala noong kabilang linggo. Life group, member ni Jolie. Tama ka. PJ, nariyan ka PJ? Wala na. Muntik mo ng paltani na. Dahil wala. Oo. Ang point, nag-usap na kami. Disipulo ko nga Sabi ko, digay na pag-usapan na natin na ikukomit mo ang Sunday kay God. Itong sabi sa akin, okay lang ituloy ko. Dahil nasimulan ko na Ang sagot sa akin ito, napatanggap ko naman yung pinag-drive ko. Okay. Hindi ako nagsimula ng obedience is better than sacrifice. Sabi ko, alam mo Jolie, nung nagsisimula, lagi kang wala ng Sunday, lagi. And then, biniyayaan ka ng Diyos. Nasabi mo noon, habol na habol ka lagi, kailangan mo biniyayaan ka ng Diyos, ngayon hindi ka nahabol na habol sa mga pambayad mo sa van. At nag-commit ka na, ang Sunday ay para sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Hindi natin nabibigyan ng pansin ng keep the Sabbath day holy. Sinusunod natin yung thou shall not commit adultery, honor your father and your mother. Bakit pagdating doon sa keeping the Sabbath day holy, parang suggestion lang yun, hindi utos. And then, heto na ako. Mahirap kasi magdisipulo kung hindi mo ginagawa Sabi ko, alam mo Jolie, simula nung ako'y magbalik loob sa Panginoon, 81, nakakilala ko sa Panginoon, umattend ako ng church ng 1.5 year, and 15 years, wala na ako sa church. Pero nung ako'y nagbalik loob sa Panginoon, hindi ako umabsent ng isang linggo. Mapwera sa isa. Noong si Pastor Miloy kinasal ay linggo, ako'y ninong. Ako'y napilitang sumama. Ako naman hindi pa pastor noon, na hanggang ngayon sinisisi ko si Reb Milo. Para sabihin ko sa kanya na keep the Sabbath day holy. Sabi ko, alam mo Jolie, babalik uli ang test na yan, ang pagsubok na yan, babalik uli yan. Uulitin, bakit? Hindi ka nakapasa Ganyan talaga ang test yan, nauulit pag hindi nakakapasa. At ito ang test. Madaling pumasa sa test kapag dumating ang pagsubok na merong kukuha sa iyong mag-drive ng Sunday at sa bulsa mo may 50 mil ka. Masasabi mo, hindi. Ang Sunday ay para sa Panginoon. Dito mahirap makapasa, Jolie, na may kumuha sa iyo na wala kang pera. Gusto ko, kailangan ko ng gastusin. Di yan ang iyong tandaan niya'y pagsubok. Bakit? Sapagkat, kindly put the verse, 1 Samuel 15:22. 1, 2, 3, go. Okay. And then, heto na. Humaba na ako. Preacher kasi ako Nagkabit-kabit na uli, nagtanit na uli ang mga words. Sabi ko, alam mo Jolie, si David ay nagkasala ng matindi. Siya ay nagkasala ng adultery at ng murder. Pinapatay ni David yung asawa ni Bathsheba para makuha niya si Bathsheba.
And then, dumaan ang maraming buwan hanggang dumating si Nathan. At sabi ni Nathan, Haring David, meron po dito sa kaharian natin na may dumating na bisita, ay sa halip ang patayin niya yung kanyang tupa para ihanda, kinuha ho niya yung tupa ng kapitbahay niyang iisa-isang tupa, yun po ang kinuha yun ng inihanda sa bisita niya. Sabi ni David, sobra naman yun, ipatawag mo, aking parurusahan yun. At sabi ni Prophet Nathan, kayo po yun. Haring David. Alam mo, sabi ni David, ako'y nagkasala sa Panginoon. Maraming nagtatanong, bakit po tinawag si David na a man after God's own heart? Ang dami naman niyang kasalanan. Si David is a man after God's own heart kasi kapag siya'y na-convict sa kasalanan, pag naipamata sa kanyang kasalanan, nagsisisi agad siya. Another question, bakit nakagawa si David ng ganong kasalanan katindi-tindi na hindi nagigilty? Wala namang nakasulat pero ito ang aking palagay. Kasi kapag ikay nag-reason out, mawawala na ang guilt o ang conviction mo sa kasalanan. Kapag sinabi mo, napatanggap ko naman ho sa Panginoon yung aking pinag-drive. Kapag sinabi mo na ipag-pray ko naman ho, matataklo ba na yon? Mamaya, pwede mo na yung gawin na hindi ka makukonvict. At hindi mo na malilimutan mo na kinumit mo na ang Sunday kay God. Dito po nangyayari na ang kasalanan ay nakakapasok sa atin at dumadating tayo sa puntos na hindi na natin ito hinihingi ng tawad. Kailan ito nangyayari? Kapag ikay nag-reason out kung bakit mo ginawa yon at binigyan mo ng reason ng sarili mo kung bakit okay lang yon. Ay, ako'y nagalit minura ko. Yung driver, minura ko na, bakit? Sobra naman talaga Sobra na siya nakakaabala sa trapiko. At sinabi mo na ang reason at nalimutan mo na nakasalanan pa rin ang ginawa mo. Kasi naglagay ka na binigyan mo na ng reason ang ginagawa mo. What is my point here? Sa haba ng paliwanag ko yun, what is my point? Minsan, ang kailangan lang ng Diyos ay simple obedience. Huwag mo siyang bigyan ng mga sakripisyo mo at ng mga hard work mo. Ako po ang naglilingkod, ako po ang nagpatas ng silya, tinulungan ko po si Brother Joe, tsaka ako po talaga yung hindi yun ang kailangan. Ang gusto lang ay simple obedience. Ako naman po yung nagtatites. Salamat sa Diyos. Faithful ka doon. Pero yun bang hinihingi lang ni Lord sa'yo? It could be, alam mo, obedience has to do with trust. Kung gaano mo pinagtitiwalaan ng Diyos, ganon din ang level ng pagsunod mo. Kung pinagtitiwalaan mo siya sa kaligayahan mo, then iiwan mo ang mga bisyo mo. Ang bisyo na nagbibigay ng pleasure sa'yo. Bakit? Kasi pinagtitiwalaan mo si God na mas magbibigay ng tunay na pleasure sa'yo. Obedience has to do with trust. Bakit ko igigiba pang pagsisigarilyo? Masarap ang nicotine. Pag ako'y nagsisigarilyo, ramdam ko'y may kasama ako Pati mo subukan ang binibigay ng Diyos. Ang ibibigay niya sa iyo ang banal na Espiritu. Hindi mo lang ramdam, talagang kasama mo. It's a trust. Obedience is a trust. Kaya hindi ka sumusunod sa Panginoong Yesus, hindi mo pinagtitiwalaan ng Diyos. Are you there? The more you obey, the closer you come to God. The closer na ikaw ay nagiging be with Jesus. It could be as simple as pinili mong mag-pray kahit ang gusto mo ay mag-scroll sa social media. It could be as simple as that. At that time, ikay nag-obey. Ang liit-liit na iyon. Pero sabi mo, hindi, mamaya na yon. At ako na may babawi.
Mamaya ako talagang maglilingkod ng matindi, pupunta akong kapitbahay, share-sharean ko. Samantalang ang gusto lang ni Lord na sinasabi ng Holy Spirit sa iyo at this very moment, mag-pray ka. Hindi, mag-scroll ako. Simple obedience. If you want to be close with God, huwag mong paliligtasin yung mga simple na naramdaman mong pinapagawa ni Lord sa iyo. Alam mo naman yung pag-scroll no? Halata ko naman dito yung mahilig mag-scroll Ang iyong finger ay nakibo ng ganyan, miski wala kang ginagawa. Di ka? Ay! Addicting. Addicting yan. Pinagbabawal nga sa bata ang social media. Kasi hindi pa ready ang utak nila sa tinding, anong word doon? Sobrang mag-stimulate ng kanilang young mind. Ay tayong mga adult, akala natin kayang-kaya natin. Ay mamaya addict na rin tayo. Sa dami kong kita, habang nakain, hawak ang cellphone nila. Sila'y nag-usap-usap. Banding tayo, kain tayo. At pumunta doon, lahat ay may sasabihin, itinext na We lost the art of bonding by talking. Are you there? Tapusin ko na. Ramdam ko pag marami akong sinasabing ganyan, parang kayong, okay, mag-alala. Mamaya, prosperity. Yung pagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos kaysa unahin mo ang gawain sa bahay, mga nanay, mga gawain sa bahay, ubos na ang oras at ang lakas, at ang sasabihin mo'y magpapahinga ka muna sa Netflix. At mamay gabi na, hindi na nakapagbasa ng salita ng Diyos. At medyo na-guilty ka, ay, makikinig ako ng preaching ni pastor sa YouTube. At habang ikay humihiga, ay narinig mo na, kumusta kayo? Hindi ka na nakasagot kasi tulog ka na. Sister Doreen, narito ka ba? Wala pa. Second service. Oh. It is as simple as piliin mong sabihin ang truth kaysa sa magsinungaling. Merong mga taong gusto pa nilang magsinungaling sasabihin lang namang simple truth. Yung gustong sigurong ingatan ng reputasyon nila, wag silang pag-isipan ng kung ano. May kausap ako sabihin mo na lang hindi ka pupunta tapos, wag ka na mag-explain. It is as simple as saying the truth. Or, as simple as patawarin mo nakasakit sa iyo kaysa hawakan mo yung sama ng loob. I just found out, ito pala yung nakakalusot kahit sa mga matured Christian, ito pala yung nakakalusot. Nakalusot sa akin Pwede palang hindi mo alam, offended ka, at akala mo'y hindi, until something happened at pinaunawa ni Lord sa iyo, offended ka. May dalahin ka. Sabi kay Lord, forgive me. Salamat sa Holy Spirit. Salamat sa mga... Bigla akong humingi ng sorry kasi nalusutan ako Paano nalalaman na ikaw ay offended pa? Kapag may nagtanong ng isang sitwasyon at ipinaliwanag mo in a manner na mapapasama yung taong yon. Kahit pa yon ang katotohanan, offended ka. Kailan ka hindi offended? Kapag nagkwento ka na kahit he did something against you, ay hindi mo na ikukwento, sa halip ipagtatanggol mo pa. Ingatan nyo Kristiyano. Minsan nakakalusot ang unforgiveness. Akala natin okay na tayo, nakakalusot pala. Ingat. Nalusutan ako. It is as simple
us saying, "Yes, Lord." At bilang paalala, sa pagsama kay Jesus, hindi si Lord ang a-adjust sa'yo. Hindi a-adjust si Lord sa'yo. Ikaw ang a-adjust sa Kanya. Kasi siya nakaupo sa trono, ikaw nakaupo sa silya. Malayo kayo. Hindi ikaw ang magpapasunod sa nakaupo sa trono. Baka kasi akala mo kung sino ka na. Listen to me, ha? Pipitsugin ka. Huwag kang kumilos na iyong pakikibuin ang nakaupo sa trono para mag-adjust sa gusto mo. Hindi ikaw pwedeng kumilos ng ganon. Kung gusto mong mapalapit sa nakaupo sa trono, ikaw ang a-adjust sa Kanya. Are you there? In closing, hindi ko akalaing hahaba rin. Maaaring mahal mo ang Diyos, pero ang pagmamahal mo ay hindi sapat upang lumapit siya. One of the reasons kung bakit hindi nagnanais makasama si God could be, hindi niya alam kung anong isinakripisyo ng Diyos upang mapalapit si God sa Kanya. Ang taong alam kung anong isinakripisyo ng Diyos upang iligtas tayo, at ang taong alam kung saan tayo iniligtas, ay pipiliing makasama at mapalapit sa nagligtas sa Kanya. Kung alam mo kung anong ginawa ng isang Diyos upang iligtas ka, kung alam mo kung saan ka iniligtas, luluhod ka't magpapakumbaba, ititigil mo mga ginagawa mong nagpapalayo sa Kanya. Kung alam mong iniligtas ka sa parusa ng impyerno, na kung ito'y malalaman mo, kahit si Hitler ayaw mo mapapunta doon. At kung alam mo kung anong ginawa ng Panginoong Hesus na pagdurusa para ikaw ay mailigtas sa parusa ng kasalanan at ilapit sa Kanya, hindi mo na nananaising mapalayo sa Panginoong Hesus. Hindi ka napipiliting umattend at makinig ng salita. Kung alam mo ang ginawa ni Jesus sa iyo, kung alam mo, you don't need to hear a preaching about being with Him. Kung alam mo, walang ibang nagmahal sa iyo o magmamahal sa iyo ng higit pa kay Jesus. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. But I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched
except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah, throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Father God, you're all that we want, you're all that we need. Biyayaan mo kami na laging iyon ang masabi ng totoo sa puso namin. Again, Lord, you're all that we want, you're all that we need. In Jesus' name, amen.